Hello mga mare, mga pare, mga mare, kumusta kayo dyan? Welcome to Workaholic YouTube channel! Opo, umpisa po natin ang ating kwentuhan ni may halong perspective. Ito na nga mga mare, pare. Mukhang hindi logi ang GMA7 sa pagkuha sa It's Showtime bilang isang official na noontime show ng GMA Kapuso Network. Oo nga naman, mare-pare, gawa na ang noontime show. May package na, may sikat pa na mga host, at palaban pa ang kanilang rating sa Nielsen Noontime Rating Show. Ngayon, mare-pare, mukhang magiging matindi ang bakbakan nito. Pero sa kabila niyan, mare-pare, hindi naman lugi ang GMA7 sa pagkuha sa It's Showtime dahil unang-una, ang kanilang performance sa Nielsen Noontime Rating ay maganda, hindi kulilat. Pangalawa, ang noontime show na It's Showtime ay tested na sa haba ng panahon na hindi sila nabuwag. Diba? Ibig sabihin, malakas ang kanilang footing sa noontime show. Ngayon, iyan ang naisip ng GMA7 kung bakit kinuha ang It's Showtime bilang kanilang noontime show. Aba, hindi nga naman basta-basta ang It's Showtime, kaysa naman gagawa sila ng bago na mukha naman mangungulilat. Kaysa naman kukuha sila ng bagong pangalan ng noontime show, kung mukha namang hindi kakagatin, di ba? So, It's Showtime na, gawa na, tested na, at may sikat pa na mga host at magagaling ang mga host nila, lalo na itong si Mimi Vice Ganda. Okay, ngayon pag-usapan natin kung ano ang magiging kaganapan nito kung halimbawa mag-umpisa na ang It's Showtime dyan sa Kapuso Network, ha? Kung ano ang pwedeng mga senaryo. Ganito kasi yan, mare-pare, ang nakikinikinita ko, ha? Atin-atin lang ito. Pag once na ang It's Showtime ay tumungtong na bilang official na noontime show sa GMA7, aba mare, dikdikan ang rating niyan. Ngayon pa nga lang na wala pa sila sa GMA7, ay minsan pa naunahan at naungusan ng It's Showtime ang TV5 bilang King of Noontime Show, bilang isang reigning noontime show sa Philippine television history. Pero ngayon, kanilang napatunayan ng kayang-kaya nilang lampasan ang rating ng TVG at napatunayan yan dyan sa Nielsen Noontime Rating. Ngayon, sasabihin naman, baka naman nagkataon lang. Mukhang hindi yan nagkataon, mare-pare. Dahil sa haba ng panahon ng It's Showtime, naging tested at naging matibay ang pundasyon ng It's Showtime na akala nila hanggang 3 years lang sila, pero umabot ito ng 15 years at running pa, ha. Kaya ito ang naisip ng GMA7, ang kanilang estratehiya na maging pantapat sa TVG dyan sa TV5. O, di ba? Magandang strategy yan. Magandang taktika yan para unang-una maging malakas ang GMA7 sa noontime show na kategory. Hindi man nila maunahan sa TVG sa ngayon, pero magiging dikdikan ang labanan nito, which is advantage pareha sa TV5 at sa GMA7 pagdating sa advertisers, kasi parehas malakas itong show pagdating sa advertisers. Ngayon, ang TV5 ay unti-unting lumakas nang magkaroon ang TV5 ng content ng mga galing sa ABS-CBN. Kumbaga, naging backbone ng TV5 ang content ng ABS-CBN, kung saan dyan nila ilinagay ang kanilang content sa TV5. Kaya naalala niyong FPJ Batang Quiapo, produce ng ABS-CBN yan. Kaya lumakas ang footings ng TV5 pagdating sa mga primetime shows. Kaya yan din ang naisip ng GMA7 na kumuha na rin ng mga gawa na produce na content ng ABS-CBN na tinatawag nilang collaboration strategy, kung saan ang gagawing content ng ABS-CBN
ay papayagan nilang maglagay dyan sa GMA7 provided na may kasunduan sila na kukunin ng ABS-CBN Kapamilya ang stars ng mga sparkle. So, yan ang kasunduan nila, kaya magkakaroon sila ng collaboration kagaya ngayon sa It's Showtime. Pumayag sila na kunin ang It's Showtime at ilagay sa noontime show na dating iniwanan ng tahanang pinakamasaya, provided sa kanilang collaboration agreement na merong exposure ang mga sparkle stars dyan sa It's Showtime. So, bahala na sila kung paano nila gagawin ang strategy at pagmamanage sa kanilang mga exposure. So, yan ang magandang estratehiya na nagawa ng GMA7 dahil wala silang maisip na paraan kung ano ang ipantatapat sa TVJ It Bulaga dyan sa TV5. So, abangan natin mga pare, mga mare, ang magiging senaryo nito at magiging takbo ng kompetensya ng dalawang noontime show. Hindi basta-basta ang dalawang noontime show na to dahil parehas mga big stars. TVJ yan, yung isa naman Vice Ganda yan. Pagdating sa TVJ, meron silang charismatic appeal. Pagdating naman sa Showtime, nandyan ang crowd drawer power ni Vice Ganda na kaya nag-i-stick ang mga tao at hindi iniiwanan ang It's Showtime dahil na rin sa meron ding solid audience ang It's Showtime. Karamihan dito ay mga fans ni Vice Ganda at ni Ann Curtis. So, tandaan natin, magkakaroon yan ng matinding kompetisyon ang TV5 sa TVJ It Bulaga at ang GMA7 ng It's Showtime. So, GMA7 versus TV5. Sa TV5, It Bulaga, TVJ. Dito sa GMA7, It's Showtime. So, tandaan natin, ang It's Showtime ay napatunayan na nila na ang kanilang power ay kayang tapatan ang power ng TVJ It Bulaga. Kung matatandaan ninyo, noong February 13 hanggang 16, hanggang 17 pala, February 17 noong 2024, sunod-sunod na nag-lead ang It's Showtime pagdating sa TV Nielsen noontime rating. So, yan ang magiging senaryo mare-pare, parehas malakas, magkakaroon ito ng division ng mga tao pagdating sa noontime show. Sa tuwing pananghalian, dalawa lang ang kanilang panunuorin at wala ng iba. So, this is power versus power, talent versus talent. So, ang pagkakaiba lang ay itong sa GMA7 ay dati ng existing na noontime show, samantala naman dito sa TV5 ay isang bagong ay hindi na rin bagong noontime show, existing noontime show na rin ito na lumipat lang sa TV5. Okay? So, abangan natin ang maganda at exciting na labanan ng dalawang noontime show. So, GMA It's Showtime versus TV5 It Bulaga ng TVJ. So, ang galing ng senaryo nito, mare-pare. So, mabubuhay na naman ang mga trolls dito, ang mga defenders, ang mga pro fanatics ng TVJ. Siyempre, meron ding pro fanatics ang It's Showtime. Hindi naman mawawala yan. Tayo, hiwala tayong pinapanigan, nakikito lang tayo kung ano ang senaryo, kung ano ang perspective sa mga issue na ito. So, sa mga nagtatanong, ano ba ang pwedeng mangyari dito? Wala na bang ibang mangyayari niya, mare-pare? Kundi magpapaunahan lang naman sila kung sino ang nangunguna sa noontime rating show. Sa ngayon, ang TVJ ay nangunguna sa TV Nielsen rating show, nangunguna sa Nielsen TV rating sa noontime show sa ngayon, ha. So, hindi natin alam kasi ang rating naman ay unexpected at minsan nagbabago-bago talaga. Alam niyo naman, ang audience habit ng mga Pinoy, pabago-bago, palipat-lipat, hindi naman talaga yung nag-i-stick to one. So, ang advertisers dito ay parehas panalo. Kasi, kahit hindi sila maglagay ng ads dito sa TVJ, pwede rin naman silang ma-expose, magkaroon ng exposure dito sa It's Showtime dahil malakas din naman ang footings ng It's Showtime pagdating sa noontime show. So,
parehas panalo ang advertisers, wala dyan malulugi dahil parehas malakas ang noontime show ng TVJ at ng It's Showtime. So mare-pare, abangan natin sa April 6, matindi ang magiging TV network war ng TV5 at saka GMA7 dahil dito sa noontime show. Dahil nung wala pa ang noontime show na It's Showtime dyan sa GMA7, parang normal lang ang lahat, walang pressure, walang tension. Ngayon na nakaamba na ang It's Showtime sa April 6 dyan sa GMA Kapuso, asahan nyo mare-pare, magkakaroon ito ng tension, magkakaroon ito ng mga haka-haka, opinion at hatian ng mga audience pagdating sa pananghalian kung saan sila mag-i-enjoy sa panunood. Tandaan nyo mare-pare, ang bawat show ay may mga elemento. Okay, dito sa TV5, TVJ, Itbulaga, ang pinaka-elemento nila, itong sinatawag na elemento yung pinaka-panghaltak. Ang pinaka-elemento ng TVJ Itbulaga ay si Jose at saka si Wally. Wala namang iba niyan kundi silang dalawa lang. Dito naman sa TV5, dito naman sa GMA7, It's Showtime, ang kanilang elemento ay walang iba kundi